Pakinggan natin yung pagpapanayam po o kapanayam kay Lito Atienza po na dating mayor ng Maynila. Loren Legarda at Congressman Ah, under preliminary investigation na mga reklamong graft at plunder laban sa mag-inang sina Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Kaugnay yan sa umano'y 10 billion peso ghost solar projects. Pinabulaanan na ng kanilang kampo ang aligasyon at sinabing paninira lang ito sa kanilang integridad. naku po, paninira sa inyong integridad. Ang Department of Energy, hinahabol na nga si Leandro Leviste ng 24 billion ho. Sabi ni Sir Sunny Reyes, hindi naman tinupad ng mga hinayupak. Oh, siguro ho mga kababayan, kung yung pangako nila na gano'n, isolar ang buong Pilipinas, hindi ho siguro natin problema mga bossing ang Meralco at ang taas ng bayad, no? Sa mga kuryente. Kaya lang mukhang paikot yung ginawa nito. Tuloy natin. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si dating Buhay Party List Representative at Manila City Mayor Lito Atienza. Magandang gabi po. Congressman Atienza, good evening po sa inyo. Oh, good evening. Good evening. Alright, Congressman, seems like magiging key witness po kayo sa graft at plunder investigation laban kina Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Siya pala yung talagang magiging witness. Kasi simulat sa pool pa lang po, kasama, nung nasa kongreso siya, isa siya doon sa talagang umaayaw at alam niya at nakita niya mismo yung isinusulong nung mag-inang Legarda. No? Leviste. Nakuhanan o nagbigay na po ba kayo ng affidavit sa ombudsman? Wala pa po. Okay. Pero kung tayo aaya yan, ay papayag po ako sapagkat gusto nating maayos ang ating gobyerno, mapakinabang ang bayan. Nako, ready si Tolitz. Sabi ni Sir Sunny Reyes, Tolitz! Alam nyo, naging magaling na mayor po itong si Lito Atienza po, no? Yan, magagaling ho yung mga naging mayor ng Maynila. Kasama na din po si Mayor Alfredo Lim. Solarization project ni... Sabi ni Alonly TV, tatay ni Kuya Lim. Huy, hindi. Tatay ni Kuya Kim. Kung si Kuya Lim, si Mayor Alfredo Lim, nakalaban niya nga yun si Alfredo Lim versus Lito Atienza Loren at yung kanyang pamilya, ay talagang simula pa, duda na ako. Kaya kinakontra ko yan sa floor, outside of Congress, and I was pointing out, I see a basic fundamental issue na talagang ito'y shades of a scam. Nanig niya naman po nakita na ni Lito Atienza simulat sa pool pa lang po na yung sinusulong nila is shade of a scam. Naalala nga namin, Congressman, na isa kayo doon sa 15 lawmakers na tumutol dito. Pero nauna nyo na nga pong sinabi na personal na naglabi sa inyo si Senator Loren Legarda para bigyan ng prangkisa ang solar para sa bayan. Nakiusap pa na tulungan ni Lito Atienza. Siguro nakita nila, tumututol si Lito Atienza. Gapangin natin isa-isa ito. No? Makipag-usap tayo para hindi arangin yung mga isinusulong natin na solar para sa bayan. Pero madadaho si Lito Atienza. Walang takot, no? Pakinggan niyo ho kung ano yung ini-offer sa kanya na kapalit para lang po isulong ni Lito Atienza yung kanilang solar daw po. Na pag-aari ng kanyang anak. Naalala niyo po ba? Ano po yung inalok sa inyo, Congressman? Naalala niyo pa? Ako humingi siya, magkita kami. Magkaibigan naman kami. So pumayag ako. Nung nagkakape kami, sinabi niya, tulungan mo naman yung anak ko. Sabi ko, At si Loren talaga, may mga patunay at merong mga nagsasalita, ang talagang sabihin natin na gumagapang doon sa mga ayaw, no? Doon sa kanilang solar. Senadora, masyado namang halatang quick money lang ang hangad ng anak niyo. Bakit? Yung kanyang proposal sa Kongreso, ang capitalization ng Solar Philippines, kumpanya niya, ay 1 million pesos. Pero 1 million.
Tapos ano po ang gustong sabihin? Ano po ang gustong pangako? Ano naman magsosolarize ang buong Pilipinas? Isosolarize yung buong Pilipinas. Puhunan 1 million. Pwede na din yata ako. No, sige, pa-solar natin yung buong Pilipinas. May 1 million ako dito, no? Basta kailangan makakuha tayo ng prangkisa. Lapitan mo si ganito, lapitan mo si dating Pangulong Duterte. Malakas si Legarda doon sa dating Pangulo. Sige, lapitan natin. Yun, nabigyan nga yata, no? Kaya ito yung sinasabi, mga kababayan, ni Ombudsman Boying Remulla, no? Kaya bata-bata mo pa lang, bata-bata mo, yung nininegosyo mo, yung prangkisa. Sabi ni Sir Archie Beroya, breach of contract at abandoning pero nakapaningil na malamang may commission si Digong. Na ang gagastusin ay 1 million pesos. Sabi ko, doon pa lang kitang-kita ko na yan ay hindi totoo. Alam ko plano nyo dahil kinausap ko lahat ng mga solar providers sa bansa. Isa lang ang kanilang punto de vista. Kukuha ng prangkisa yan, ibebenta yan sa mga foreigners. Kukuha ng prangkisa, ibebenta sa mga foreigner. So magiging instant na pwede na makapagnegosyo at makapag-umpisa na yung mga foreigner. Kaya lang, kapag ganun ang nangyari, syempre binili. Magnenegosyo kami sa Pilipinas. Tingin ko lang ito magnenegosyo kami sa Pilipinas. Imbis na para sa Pilipinas, bebenta, baka magbebenta na para sa mga Pilipino, mga kababayan. Di ba? Foreign companies, gagawa sila ng billion-billion piso. Congressman, naalala niyo ho kung ano yung inalok sa inyo ni Senator Legarda o kung meron man o wala? Ito ang kanyang salita. Sabi niya, alam mo dito, chairman ako ng Committee on Appropriations sa Senado. Kumbaga, malakas ako doon, I can help you with the 10 million peso fund. Basta pumayag ka lang, tutulungan mo ang anak ko. Sabi ko, may kapalit. Hindi pala yun dapat. Sige, ganito. Total naman, maganda yan para sa Pilipinas. Susuportahan ko yan. May kapalit. Tulungan mo yan ako. Tutulungan ko yung 10 million funds na kinakailangan mo. Ibang klase talaga. Senadora, kung yan ang iyong paksa, ay marami akong ginagawa na mas mahalaga sa opisina ko. Thank Mukhang itinaboy no? you for a cup of coffee. Goodbye. Okay. Sabi Itinaboy. Hindi makukuha sa suhol si dating buhay party list, Lito Atienza. sabi nung nag-areglo ng meeting namin, pambihira ka naman, Senadora Sinabi ko sa'yo, huwag mo aalokin si Congressman. Ibang klaseng tao yan. Hindi na ho naulit yung usapang yon. Hindi na. Okay. Yung kanina ho binabanggit niyo yung 1 million peso na puhunan ng kumpanya ni Congressman Leviste, what makes it unusual sa inyong palagay na mag-grant ng prangkisa? Palagay ko. Baka yung pakikiusap din ni Legarda sa dating Pangulo, tingin nyo? Palagay ko biro yun. Talagang gusto lang nilang makuha yung prangkisa. At ang sabi sa akin ng industriya, ibebenta yan. Sigurado. He will not even provide solar services to the nation. He will sell that immediately. Kaya ang ginawa ko naman, nilagay ko sa batas. Pag ito'y ibinenta ninyo, mawawala ng visa, yung prangkisang yan. Matalino pa din talaga si Lito Atienza, kung naibenta man, kung sino man yung mga nakapabili o yung mga nakabili under dito sa ilalim ng prangkisa nila, walang saysay yun. Baka madodobleng balikan itong mag-ina o itong si Leviste. Hahabulin ng gobyerno, hahabulin naman ng mga pinagbenta. Binentahan mo pala kami ng walang visa. Di ba? Pambansang Nanay, Survivor at Erwin Locre. Huli na lang Kaya po. dapat malaman ng mga foreign buyers niya, wala nang epekto yung kanyang prangkisa dahil binenta Ngayon, ang panghuli na lang pong tanong, Naku po, yari. Maaring makulong tapos hahabulin pa ng mga foreign investor. Biruin mo, kabata-bata lang nitong si Leandro Leviste, mga bossing.
At saka ha, napapaikot niya yung mga DDS at isa siya doon sa superhero ng mga DDS ho ngayon, mga kababayan. Oh, Ano hong masasabi nyo na ngayon ang investigation, plunder, graft laban sa mag-ina ay gumugulong na sa ombudsman po? Dapat lang, sapagkat kailangan naman magkaroon sila ng pagkakataon linisin yung pangalan nila. Kung hindi totoo. eh hindi, kaso ang nakikita ko sa kanila, laging sinasabi, hindi totoo. Tapos biglang, kagaya niyan, nung pinuntahan ko yung Facebook page ni Lebiste, mga bossing. Nung pinuntahan ko yung Facebook page ni Lebiste, binubuhay na naman niya yung tungkol doon sa Cabral Files. Oh, siguro akala niya madami pa din at ganun pa din yung paniniwala sa kanya sa Cabral Files. Pantakip lang ho kasi yun, mga bossing, sa totoo lang. No? Pantakip lang yun. Sabi ni Lucy, naku, bilisan nyo. Baka mag-alisan sila. Baka biglang lumipad ng ibang bansa. Tapos hihingi ng asylum. Ano po? Kagaya, ang ating Vice Presidente hanggang ngayon no, wala sa Pilipinas, mga bossing ha. Hanggang ngayon po ang ating Vice Presidente, kung di ako nagkakamali, ay nandoon kay Tatay Digong. Ano ba yan? Babalik pa ba ang Vice Presidente ho?